Magandang araw po sa lahat. Ngayon naman tayo ay magluluto ng sinigang na bangus. Sino po sa inyo ang may paborito na kagaya ko ng sinigang na bangus? Ayan, alam naman po natin na ito po ay napakasarap, hindi po ba? Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, atin na pong tingnan kung ano ang aking mga ingredients. Siyempre, meron po tayo diyang kamatis, meron tayong luya, yung atin pong bangus at mga gulay, may sitaw, meron po tayong okra, may siling pangpaksiw, at siyempre dahil sinigang yan, may dahon. Pero ngayon, pechay po ang aking gagamitin instead of kangkong. So, ang ginawa ko lamang po, aking hiniwa yung aking kamatis at yung akin pong luya. At alam nyo po ba na ang kamatis ay hindi gulay, kundi ito ay isang prutas na maganda ang naidudulot sa ating katawan? Ang kamatis ay nagtataglay ng lycopene na maaaring maging responsable para sa anti-cancer. Umaayos din po ang atin pong presyon ng dugo at nagtataglay din ito ng potassium na nagre-regulate ng fluid at pinananatiling balanse ang mga minerals. Maganda din ito sa balat at buhok. Mayaman din sa vitamin C na pantulong upang magkaroon ng malusog na buto, ngipin at gums. So ang luya naman ay nagtataglay ng substance na kung tawagin ay gingerol na may taglay na powerful medicinal properties. So, ngayon, umpisahan na po natin ang ating pagluluto. Ang ginawa ko lamang po dyan, inilagay ko sa akin pong ceramic pot yung hugas bigas. Yes, hugas bigas po ang ginagamit ko kapag ako po ay nagsisigang. Ayan. At inilagay ko na po yung akin pong mga kamatis. Lagyan din po natin yan ng sibuyas, pero dahil naubusan ako ng sibuyas, wala po akong inilagay dyan. Kamatis din yung akin pong luya, pakukuluin ko lamang po yan. Ngayon, kapag kumulo na po yung akin pong tubig at medyo yung aking kamatis ay paluto na, inihuhulog ko na po yung akin pong mga bangus. Hanggang sa ito ay kumulo ng kaunti. Huwag po nating i-overcook yung atin pong isda. Konting kulo lang. Then, ilalagay ko na po yung aking sitaw, yung okra, maging yung akin pong sili na pangpaksiw. Pinagsabay-sabay ko na po yan na inilagay. Then, naglagay na rin po ako dyan ng akin pong pampalasa. So, ano po yung akin pong pampalasa na inilagay dyan? Yung akin pong pang-alat ay patis. Nilagyan ko po yan ng patis. Then, nilagyan ko din po yan ng sampalok mix. Dahil wala po kaming fresh na sampalok, ang inilagay ko po dyan ay sampalok mix na powder. So, ganyan lamang po yung akin pong ginawa. At nung kumulo, hihintayin ko lamang na medyo maluto-luto ng konti yung akin pong gulay para naman hindi siya hilaw. Ang ginagawa ko po dyan, once na kumulo po yan ng kulong-kulo, ay isinusunod ko na po dyan yung akin pong dahon ng pechay. Ayan, so ilalagay na po natin yung dahon natin ng pechay. Alam po ba natin na ang pechay ay mataas sa folic acid, rich din in vitamin K, and source din po ito ng calcium at ng fiber. So maganda din po sa atin pong katawan itong pechay na ito. Hindi po kangkong ang inilagay ko sapagkat ang available ko lang po na dahon sa akin pong ref ay pechay. So, yan po yung akin pong inilagay. Pero ganun pa man, pareho pa rin naman po yan na gulay. Maganda pa rin naman po yan sa atin pong katawan. Ayan. So, hihintayin ko lamang po yan na kumulo hanggang sa yung akin pong pechay ay medyo mag-iba na po ng kulay. Kaya kapag kumulo na po yan, akin na po yung titimplahan. Titikman kung tama na po yung akin pong lasa na inilagay dyan. So, maglalagay din po ako dyan ng konting asukal. Kung mapapanood nyo po or napanood nyo yung ibang mga videos ko, ang inilalagay ko po talaga dyan ay konting sugar.
instead of MSG. So pinakuluan ko lamang po yan at nung medyo okay na po sa tingin ko yung akin pong gulay ay pinatay ko na po ang akin pong apoy sapagkat may cooking process pa rin po yan kahit na pinatay ko na yung apoy. So ayan na, luto na ang atin pong sinigang na bangus. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Tara, kain na po tayo. Maraming pong salamat.